Mag-uwi kayo ng Pilipinas, huwag na ho kayong matakot. Do not worry. At kung, ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Let me just give you, if you hindi masyadong marunong Tagalog, nawawala ako minsan, I rumble on to just being Ibisayan, and then I forget, then I shift to English, and so may I just say that ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon, at the time you were here, I promised 3 fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na, pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino tayong lahat, is because of corruption. Has really pulled down the country considerably. Second ho, I promised you, itong drugs, kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Sabi ko ho, wala na yan. At sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang, kung maaari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan, napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay Bebot Belio, I think he was the Secretary of Justice noon yun sa panahon ni Arroyo. Sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang, tapos nandyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, booth ng police, at kasi sabi ko, kung computer man pa lang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko, sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay. Tulbok-tulbok lang yung yawa na bakit din nila. Oh, why do you have to, I don't want you to wait. Ito, kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, di lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba'y NPA, kailangan ng trabaho, bigyan ng visa o kung ikay food upper, pumasok ka sa yung door na yan, tuloy-tuloy ka na, wala na problema. Yan ang gusto ko po, one-stop shop, talagang one-stop shop. Yan ang gusto kong mangyari sa pati yung maritime, yung sa mga sailors natin, ganun rin. But I'm thinking really seriously now, dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Ayun. Maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang sumusulat ngayon sa sulat, my love, dadating ako na. Puro load lang naman yan. Load lang yan love ngayon, hindi na sulat. So, I want to make life comfortable for you. Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, huwag na ho kayong matakot. Do not worry. At kung, ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo.
Sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, putang ina, huminti talaga. Ako'y, sampalin mo. Tapos, you create a scene. Magsigaw ka, magbastusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. Pwede makukuha nila. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Inian ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa babagahe mo, huwag naman tunilada. Siguro mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga, yung sobra-sobra, ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o buwis. Pero kung yung sabak mo at kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yung kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. Kung yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, at during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos durugista ka pala. Utang ina. Pero kung sa mga ano ninyo sa buhay, BIR lahat, be assertive. So huwag mong kunin yan. Tapos yung mga, many years ago, I was still mayor. Yung kaisa-isang TV set na dala-dala niya, may nangyari doon sa airport kasi hindi ako nakapigil sa... Pati ba naman yung sabi ko, putang inang liit-liit niya, pakialaman mo pa. Kasi makilala ako, sabi ko si Mayor Duterte ako, putang ina mo, sipain kita dito ngayon. Kasi gano'n niya, ang pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Diyan lang kasi tayo, diyan kayo makatulong sa akin para mawala ang katiwalian. Kayo na mismo, parang pagpasok mo sa airport, parang ano ka na, parang mayor ka na rin. Ayun, astang mayor na, gano'n ba? Tapos, marami ito. Bakit? Marami akong bigyan. Ilang malita. 3, 4, okay lang ito to. Ano bang, what's the value of this thing? Alam ko, pag may nakita isang bala, sabi mo, kainin mo. Ano, kainin mo. Pag may bala, galing sa'yo yan, kainin mo yung putang ina. Pag hindi mo kainin kita buhay dito, just be assertive. Tapos kung sa publiko ka, create a scene. Yung magbula ka. Tapos sabihin mo bakit? Na ngayon, pag may number. Ngayon, sa Pilipinas, may PTB4 tayo. After the news, sa umaga, I will require mga 1 hour. Text lang kayo. Text mo lang. 888 man yan, text. Dito sa, if you want to name the officer, fine. Sabi mo, ito si Alejandro Martinez, empleyado dito, hiningian ako ng ganon. Lalabas yan sa screen. So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to. Lahat yan, police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan. Ngayon kasi wala naman tao magwala ng pera na lang kung ang nire-report mo mo kasi walang sustento sa iyo. We have to improve on the economy because that is the only, yan lang ang paraan. That's the only way really to na balang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na. Sana I can improve on the economy and in the fullness of God's time. Alam mo, ang pinaka maano sa atin is isang Japan. Japan talaga ang pinakamalaking tulong natin. Airport, yung mga roads natin, it's about 6 billion yung kanilang natin.
nakaprogram. 6 billion, you times it by 14, 48, 47. That's trillion. Grabe ang tulong nila ng ano. I don't know, but Japan is very attached to us. And for the fact that they are really so very kind. Wala akong maano sa Japanese people except. So in return, kaya tayo ng mga Pilipino, pag napunta sila doon, gusto ko nga yung protektado sila. Ayaw. Ngayon po, pwede ka nang lumabas. Kasi ang ayaw ko, lalo na yung iba is, nagtatrabaho kayo dito, nagpapakamatay kayo sa pagod para kumita lang. Pagdating doon, padala ninyo yung pera ninyo, either gamitin ng isang ulol at i-hold up yung mga, yung student i-hold up. Yan ang ayaw ko. Kaya yan kasi ang hindi ko talaga matanggap. Kaya sa Davao, ikaw mag-rape ka ng 1-year-old, mag-rape ka ng 18 months old. Wala na tayong pinag-usapan dyan. Okay, yung taga-Davao. Pagka ganon ang estilo mo sa buhay mo, caution. Flies. So, gusto ko nga ibalik, ganito yan para maintindihan ng mga putang ina. Pero walang putang itong pare, pero hindi sila kasali sa putang ina. Alam mo, hindi naintindihan nila. Sabi nila, Duterte, may death penalty noon. Wala man nangyari. Ganon rin. Bakit mo gustong ibalik? Ulol. Kung hindi ka naman tarantado, hindi ako ang presidente noon. Kasi kung ako ang presidente noon, wala tayong pinag-uusapan dito. Kasi wala daw nangyari. Mayroong death penalty. Anong ginagamit yung utak? Ilagay mo ngayon yan. Sabi nila, hindi na. Kasi marami na ngayon. Sa kulungan, 1,000. Hindi, mag-ihaw tayo mga 5 araw-araw. Ano problema yan? Totoo. Leah, ganito yan. I will end because mayroon pang akong kasi kakahiya naman, pahintayin sila. Ganito na lang. Kalimutan mo na yung Universal Declaration of Human Rights. Kalimutan mo na yung batas natin. Let's just yung pinanganak ka sa mundong ito. Tapos trabaho ka. Pamilya mo, grade 1 pa lang. Alam ko, tatay ko noon mag-loan. Ang nanay ko to her retirement days, in the dying days, maghihiram pa yun ng 5-6. Lahat ng pulis, maestra ngayon, pati army, naghihiram 5-6. Tapos, ubos na yung pera ko, halos hindi ako kakain. Tapos, i-rape mo kasi drug addict ka, siraulo ka, patay mo. Tanungin kita, gusto mong mabuhay? What gave you the right to rape and kill my daughter? By what law itong universe na ito, sa bundok ito, sinong nagbigay sa iyo ng karapatan na patayin mo ang anak ko, i-rape mo? Dito sa kabila, ito ang kinig kayo, Amerikano, Bugokski. Ito dito, anong kasalanan ko sa iyo? Kayong mga gangster, kayo nga sa Pilipino, kinig yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Kaya kayo namamatay ganito. Anong kasalanan ng Pilipino? Anong kasalanan na mag-asawa sa iyo na magluto ka ng siyabo at ipakain mo sa mga anak namin? But what right in this universe of people? Huwag na tayo mag-isip ng batas-batas. Sagutin mo lang ako. By what right? Anong kasalanan namin at bakit gawin mo yan sa amin? Masagot mo yan, buhayin kita. Putang ina mo, pag wala kang sagot, papatayin talaga kita. Nabubuisit na ako Ano lang, sagot yan. Huwag na yung batas. Sagot mo batas, makukulong ka o mamatay ka. Just answer me the question. Who gave you the right to destroy the life of my daughter, raping her, after ravishing her, killing her? But what right do you have
na kami kayong tagalabas, kung gano'n na lang ang pawis at hirap, saving every, tapos pagdating doon, pabili lang ng sa anak mo para pagdating mo doon, basag na pala. And you know what? Dysfunctional na nga eh. Nandito kayo, may maiwan mga anak. Mabuti dala kung dala mo. It is by itself a dysfunction already, to be frank with you. Wala na nga ang nanay, tatay, o yung mga sailors. Tapos, lagyan mo pa nando, it becomes really a total dysfunctional family. Magnakaw ito, hindi na mag-aral. So, hindi niya na, you simply overlook the things in life. My American friends, we stick to the fundamental issues about human life. You want to protect, we do not want whoever wants to kill people. You cannot build a nation over the bones of the criminals, if that is what you want to do. But then, I have to do something by the sheer magnitude of 4 million. Instead of helping me, you are criticized, you chastise me publicly, insulting, because as a matter of fact, every time you mention about human rights violation, there's always a few words added, and that is the assistance. You can have it. It's all yours. We will survive. I'm sure I would be a villain to... Ngayon lang, maybe at this time, not all Filipinos would took note too kindly about my stand. But in the years to come, in the next generation, they would know that there is such a thing in this world as the dignity of the Filipino people. Maraming salamat po.